Hello, magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Ito po ang Justin Talk News PH. At bago ang lahat, I would like to request na paki-like naman, paki-pindot yung like, paki-share, and para doon sa mga new viewers natin, mga bagong dalo dito sa Justin Talk News PH, paki-subscribe. And doon sa mga regular viewers, thank you sa pag-halo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Ngayong araw na to, ngayong gabi na to, gusto kong we have a very serious topic to discuss, at this is a good news. This is a good news dahil itong araw na to, itong hapon na to, may lumabas na kautusan ang Supreme Court natin, ang en-banc ng Supreme Court, na nag-uutos sa House of Representatives kay Tambaluslos at ang kanyang mga crooks na sagutin at mag-submit na mga dokumento bilang sagot doon sa mga questions na nire-raise ng Supreme Court en-banc sa kanila. At ito, sigurado ako, papatak ang pawis at dugo nila sa mga sagot na to. Sa pagsasagot nila dyan sa mga tanong ng mga Supreme Court Justices natin. At ang mga tanong na kanilang sasagutin ay siguradong magbubulgar doon sa mga pronouncement nila nung mga nakaraang mga buwan, mga araw, na paulit-ulit nilang sinabi, yung pala napansin ng Supreme Court sa pamamagitan nitong mga tanong na binabato ng Supreme Court sa kanila with regards to the impeachment na sinampa ni BP Inday Sara at ni Attorney Torion sa Supreme Court, tungkol nga ito sa impeachment. Ngayon, itong pagsagot nito, iwan ko lang kung kaya nilang haluan ng kasinungalingan, dahil Supreme Court na nagtatanong medyo delikado sila dyan kung paano nila sagutin ng maayos yan, kasi ito na talaga yung lagi nating dinidiscuss noon, lagi nating binibigyan ng analysis kung tama ba yung ginawa ng House of Representatives, at ito ay napapansin ng Supreme Court, kaya ito tinanong sa kanila. So dito, di pa natin nakita ang sagot, kung anong isagot ng House of Representatives ni Tambaluslos, ni Reginald Velasco, at yung mga committee chairman dyan na gumawa nitong articles of impeachment. Kung paano nila sagutin yan, malalaman natin yan. But para sa akin, this is a major victory ni BP Inday Sara. So bakit? I-discuss natin yan later on. Ngayon, ano ba itong mga tanong ng Supreme Court na dapat nilang sagutin? As far as I can remember lang kasi hindi ko hawak yung actual document. But nandito na sa isip natin yan kung ano yung mga katanungan na kailangan ilahad na nila ang sagot nila sa isang dokumento na isubmit nila sa Supreme Court. Ang unang tanong dyan, kung kailan ginawa, anong status, anong date, yan ang tanong pa, anong date ng mga complaints, tatlong complaints na sinampa ng private individual sa Secretary General, na in-endorse ng mga in-endorse ng congressman. Yung bawat tatlo yon, anong date noon, anong date ng tatlo, kanya-kanyang date na, merong 4, merong 9, merong 12 yata.
Parang ganon. So, tinatanong ng Supreme Court kung anong date. Siyempre, sasabihin nila kung anong date. Ngayon, pangalawang tanong, ano ng status? Ano ng status ng tatlong impeachment complaint na yun? So, yung mga sinasabi nila, wala yun. Hindi naman yun na endorse, hindi naman yun nasampa sa Secretary General. O ngayon, tinanong ng Supreme Court, ibig sabihin, na-initiate na talaga yung impeachment complaint, yung impeachment case. Doon sa pag-endorse ng isang congressman sa bawat impeachment case na sinampa. O, ngayon, yun ang pangalawang tanong. Kung kailan, anong date? At tinanong kung ano ng status, ano na nangyayari dyan sa mga sinampang impeachment complaint. Pangatlong tanong, kung merong bang discretion yung Secretary General kung kailan niya isampa o endorse ang mga complaints na yan, mga impeachment complaints na yan, doon sa Speaker of the House. Kung may discretion ba siya? Anong siguro tinatanong kung doon sa rules ninyo saad ba doon ang diskresyon? Ibig sabihin nasa kanya na kung kailan niya isampa ang impeachment complaint doon sa opisina opisina ng Speaker of the House. Yun ang ibig sabihin doon. Pangapat, ano bang basihan? Anong basihan ng Secretary General na si Reginald Velasco na to refuse? Pero mayroon bang batas or rules, hindi batas, rules ng House of Representative na may karapatan si Reginald Velasco na umayaw o to refuse na isampa o isubmit ang mga impeachment complaint na yan doon sa Speaker of the House. Meron ba siyang karapatan? Na ayaw niyang naupuan niya, yung sa madaling salita, inupuan yung tatlong impeachment complaint, tapos hindi niya binigay sa kay Speaker Tambi. Meron bang basihan? Meron ba kayong rules? Maghanap kayo maggawa kayo ng bagong rules. Kaya definitely walang rules na ganyan, dahil nakalagay 10 session days dapat i-submit. Kaya ito siguro tinanong ng Supreme Court yung mga date, kasi magbibilang ka dyan ng 10 session days bago i-endorse niya doon kay Speaker Romualdez. At si Speaker Romualdez isa-submit yan sa Committee on Justice. Yan. So, kaya kinuha niya ang date. O ngayon, may karapatan ka ba na to refuse? Na nakalagay diyan sa rules ninyo na upon receipt ng endorsed complaint na in-endorse ng isang congressman, kailangan immediately isampa mo yan. So violation na yan. Yan ang sinabi natin na ayaw naman nila sagutin ng mabuti na mga congressman. So doon pa lang sabit na. Paano mo sagutin yan? Sabihin mo na wala namang problema yan kung dahil sumunod na naman kami sa session days. Dito talagang na-recognize ng Supreme Court na mayroong tatlong nakasampang impeachment complaint. Pero diyan sa na yan, sa tanong na yan, wala pang sinabi na lumabag kayo sa one impeachment, one bar rule. Ang pag-sampa ng impeachment complaint ay dapat isa lang sa isang taon. Wala pang sinabi ng ganyan. Pero yan ay magpapatunay na tatlo ang sinampan yung impeachment complaint.
na hindi lang ninyo in-endorse. Kaya tinanong ng Supreme Court, anong authority mo? Ibig sabihin, ano bang basihan mo na hindi mo sinampa yung impeachment complaint yan papunta ng Speaker of the House. So yan. Ngayon, doon naman sa articles of impeachment. Ito ang mga tanong doon sa fourth ito. So ibig sabihin yung tatlo, question. Yung tatlong sinampang mga impeachment complaint, yun ang tanong para doon. Ito naman, tanong dito sa articles of impeachment na sinubmit nila sa Senado. So, ang unang tanong dyan, sino ang gumawa? Anong committee? Kailan ginawa yung articles of impeachment? Sino ang gumawa? Anong committee? At kailan ginawa yung articles of impeachment na sinubmit nyo sa Senado? Pangalawa, kung itong impeachment articles of impeachment na ginawa ninyo, ginawa ng House of Representatives, ay nagkaroon ba ng general circulation among the members of the House of Representatives? Kung dinistribute ba yan sa lahat, sa lahat na mga membro ng House of Representatives? Pangatlo, tanong, kung yung mga congressman na nakatanggap ng articles of impeachment, binigyan ba sila ng oras for the perusal sa pagsaliksik doon sa mga ebidensya na nakaloob dyan sa articles of impeachment? Binigyan ba sila ng tamang oras para pag-aralan? Yun. At pumasok ba sa 10 session days ang pag-submit ng articles of impeachment ito papunta ng plenary? Ayan, doon na yung sa Secretary Committee on Justice, yung plenaryo. Ganon. Unang-una, yung sinabi kong sino. Ako, hindi ko rin alam kung sino eh. Baka si Chua, kasi lagi nagsasalita. Committee ni Chua ang gumawa niyan. Committee ni Chua at yung mga prosecutor ang gumawa niyan. Hindi ko rin alam kung anong date. Ngayon, sinirculate ba yan? In general circulation sa lahat ng members ng mga congressman. Ano sa tingin nyo? Sinirculate ba yan? Hindi. Kasi nung oras na lumabas ang articles of impeachment yan, dyan sa Kongreso, yun na rin ang oras ng kanilang pagpirma. Paano masisirculate yan kung kanyang kaiksi ng panahon? Ito pa ang matinding tanong. Binigyan ba ng tamang oras para pag-aralan, titingnan, at kilatisin yung mga nakaloob na mga ebidensya dyan sa articles of impeachment? Ito, may competition dito si Attorney Vic Rodriguez na it is impossible for 250 something congressman to sign, to study ilang pages yan ng impeachment, articles of impeachment. Basahin mo sa ganyan kabilis na panahon. May competition dyan si Attorney Vic Rodriguez na it is impossible na maintindihan nyo, mabasa ninyo yan ng ganyang kabilis at mapirmahan kaagad ninyo sa harap-harapan ninyo. Hindi pa nga sinabi kung nag-o-oath ba kayo o parang ganun na nung pagpirma ninyo. Hindi yan na-mention ng Supreme Court. Ang na-mention kung naintindihan ba ninyo sa ganyang kaiksing panahon, maiintindihan ninyo yun kung anong pinagsusulat. Hindi talaga yan mangyaring naintindihan ninyo.
ang form and substance ng articles of impeachment. Yun ang tinatanong ng Supreme Court. So lumabas na ngayon ang laging sinasabi nila ni Attorney Torion na it is impossible for you to comprehend that fast with this voluminous pages of the articles of impeachment. In a matter of minutes, you can absorb what is in that articles of impeachment. Kaya sabit na kayo dyan. Lumabas na ang katotohanan dyan na talaga ang nagpapirma sa inyo dyan yung ayuda na pinapangako. Pirma kaagad kayo. Hindi na ninyo binasa. Ngayon, tinanong na ng naintindihan ba ninyo? Ng mga congressman, ng mga crooks, yung pinipirmahan ninyo. O ang nasa isip nyo, yung 150 million na nakahanda. Pero yung iba yata, hindi nabibigyan. Kaya bumabaliktad yata yung iba. So, dito, luluwa ang mata nila. Paano nila ipapaliwanag yun sa Supreme Court? Talagang tutulo ang singot nila na dugo na. Kung paano nila ipaliwanag yan. Yung magagaling dyan na prosecutor tulad ni Luistro, siya nagsasabi na matagal na naming alam yan dahil na dinidiscuss yan sa Quadcom at updated ang mga congressman with regards kung anong pinag-usapan. Sigurado kayo? O bakit tinanong ng Supreme Court ngayon yan? Pwede nyo yung sasabihin yan na naiintindihan namin. Pero kung magkaroon na ng hearing yan, tatanungin kayo kung ano bang content nito, sabit din. Di ba? Kaya talagang lumabas ngayon ng katotohanan kung anong talagang totoong nangyayari dyan. So maraming sabit. Bakit ni-refuse ni Regional Velasco ang pag-endorse niyan doon sa Speaker of the House na sinabi dyan immediately. Yung sinabi no forthwith magkaroon ng hearing, ito unang immediately. Kailangan sagutin ninyo yan. Bakit ni-refuse niya? At ito ang magbabasa ng ng mga sagot ninyo ay ang Supreme Court. Paano kayo makakalusot diyan? Hindi pa nga minention diyan ang constitutionality. Ito na ngayon. Kung constitutional ba yung ginagawa nyo? O kung nasa tamang proseso ba yung ginawa nyo? Hindi ba labag sa constitution yung ginawa nyo? Nakikita na natin na labag. At dyan, lalabas ang question about jurisdiction. Doon din sa order, sinulatan na nila ang Senado, kasama ang Senate at saka House of Representatives. But the usual na ginagawa ng Chis Escudero, sinasagot din nila. At ang sagot nila dyan, wala namang katanungan na dapat naming sagutin. Not concerned ang part ng Senado. Wala na rin naman talagang tanong na dapat sagutin ang Senado. Purely, ang questions are directed towards the House of Representatives. Kaya sila lang ang dapat na sumagot. So ito ngayon, nagkabukingan na tayo. Nasupalpal tayo ng Supreme Court. Paano na lang ang question of jurisdiction? Wala pala sa tamang form and substance. Marami pala kayong linabag doon sa unang step, unang proseso. Paano yan tatanggapin ng Senado kung ganyan depektibo ang sinubmit ninyong articles of impeachment? Talagang tama yung pagbalik ng Senado, nire-remand na return to sender yung articles of impeachment sa Kongreso, sa House of Representatives. So klarong-klaro na yan. So yung question about jurisdiction talagang nandyan na walang jurisdiction ang Senado dahil defective yung sinubmit ninyong articles of impeachment. Merong question sa kanyang constitutionality. Wala pa nga doon ng 1-year bar. Ang susunod niyan na lumabag yan sa 1-year bar for an impeachment
complaint na isasampa against an impeachable official. So, ganyan yan. Kaya, kahit anong korte sa Pilipinas, ang unang i-discuss hindi yung, sabi niyo, forthwith, ang trabaho ng Senado, mag-initiate ng hearing and trial or trial kung anumang impeachment case na sinampa. Hindi pala. Lahat na korte yun naman itatanong bago magsimula ang isang trial. Kung tama bang binyo ito para dyan sa complaint na yan? Wala bang linalabag na ng batas na nakasaad sa konstitusyon? Ngayon, lumabas na meron kayong paglalabag. Kaya, wala na. Lalong madidismiss na yung impeachment case na yan. Kaya, bukod sa pagsagot ninyo yan dyan, sigurado sa Senado, yun ang unang order of business. Yun, minimension rin pala yung order of business. Kung sinampayan doon sa Speaker of the House within 10 session days at sinulat niyan as an order of business. Yung huli pang sinabi yung sa plenaryo. Hindi naman nakaabot ng plenaryo yan. Dahil sabi ninyo, hindi yan paglabag dahil nga merong 2/3 votes. Na diretso na ninyo sinampa without passing the Committee of Justice. But bakit tinanong ng Supreme Court na bakit ilang araw ba bago niyo napadala sa plenary? Wala namang plenary session dahil nga umasa kayo doon sa past break na diretso, hindi na pag-usapan sa plenaryo. Hindi pa nga dito na take up yung doon sa complaints na yan, nakasagot ba yung si BP Inday Sara? Nakasagot ba yung respondent, siya ang respondent doon sa impeachment? Nakasagot ba? Wala. Pero hindi yan tinake up hindi yan tinanong ng Supreme Court. So ngayon, anong maging kahinatnan nito? Kung mababasa ito ng mga senador, anong gagawin kung mag-open na yung Senate? Kung ganyan questionably pala ang constitutionality ng articles of impeachment. Ang mangyayari niyan, i-dismiss na yan. So, I don't know kung magbigay pa ng judicial decision ng Supreme Court with regards to that matter. Dahil nasimula na, mag-decide sila. But, kung pagdating ng 29, ang first order of business ng Senado is to dismiss. Dahil nga, may question of constitutionality sa pamamagitan nitong mga tanong ng Supreme Court. Kahit na hindi pa natin nalalaman ang tanong, pero ang sagot. Pero kung bilangin mo, 11 ngayon, 11. So 10 calendar days yata o session days. 10 days ang palugit. So, mga 21, 11 ba ngayon? 11, mga 22, kailan makasagot na sila? At wala pa yung opening ng Senate legislative ang Senate hindi pa nagbubukas, kasi 29 pa 28 yung SONA. So I don't know anong mangyayari dyan kung hantayin ng Senado yung sagot bago sa 29 i-dismiss na rin yan. So ngayon naging there is a ground for the Senate to dismiss this impeachment dahil nga sa klarong-klaro na linabag. Hindi naman nila masagot ng matino yan sigurado. Una pa lang yung refusal. Bakit? Ano bang basis mo na to refuse? Yung question about initiation, hindi daw na-initiate yung si Chua, narinig ko na those 3 complaints, impeachment complaints were not initiated dahil hindi daw nadala sa hindi na ibigay sa Speaker of the House.
So, pag endorse pa lang, initiated na yon dahil in-endorse. O, diba? Wala na, sabit na kayo. O, bakit nire-refuse mo? Na nakalagay sa rules ninyo immediately. O, wala. Talagang madidismiss yung case na yan. So, antayin natin ang sagot ng Kongreso, ng House of Representatives, Sina Tambaluslos. But definitely, parang nail in the coffin na ang ginawa ng Supreme Court dito sa impeachment case ni VP Inday Sara. So, yung question about 1-year bar doon sa impeachment na nasa Constitution, siguro yun ang susunod na sabihin ng Supreme Court, na ito paglabag sa 1-year bar. So dismiss na yan. Dismiss na. Magkaroon siguro ng TRO. Kung magkaroon ng TRO yan prior to I don't know kung kailan mag-decision ang Supreme Court dahil 10 days 21. So ang TRO hindi pa siguro ma-issue. Pero ang problema, ang Senado mag-decision na yan. Kasi yun ang sabi naman ni Senator Bato, kasi tinanong daw nila kung desidido pa ba ang Kongreso, ang House of Representatives na ipatuloy yan, i-crossover. Hindi nga daw sinagot. Tanungin daw niya mga kasama niyang senador, lalo na yung mga bago na hindi naman kasama doon sa unang pagsampa doon sa unang impeachment court. Hindi naman sila kasama. Meron pa ngang legal opinion na pwede daw umayaw yung mga bagong member ng Senado. Hindi kami sasama dyan. Hindi naman kami kasama doon sa 19th Congress nung unang tinik up yan. Ngayon, wala namang sinampang impeachment. Ngayon, sabi rin ni Chill Duke, no? Kasi kung mag-crossover daw sila, it will be considered as a new filing ng articles of impeachment. So, nag-violate na sila. Okay. Ang daming disadvantage. So, ang daming butas diyan sa side ng House of Representatives to prevent them from continuing nitong impeachment trial. Kasi sabihin daw ni Senator Bato, gusto pa ba ninyo ipatuloy ito without convening the impeachment court? So mangyari niyan, magkaroon ng butuhan. Sigurado na tayo, nasa majority si Bato eh. Ang Duterte 7 ay nasa majority dahil sa pag-ayos, pagkampi or hindi naman inayos ni Jesus Escudero. Sinunod lang niyo ang tamang proseso ni Jesus Escudero without any favor to any the side, whether pro-impeachment and anti-impeachment. Yun ang katotohanan. Naging fair lang siya. So, mangyari niyan, ma-dismiss. So, sorry na lang. Maghahagilap na naman kayo ng mga bagong mga ibabato kay VP Inday Sara. At ito, ngayon, sinabi ko na ito sa mga previous vlog ko, itong pag-akusa nila with regards to the bank account of VP Inday Sara na nakukuha daw nila. Ay illegal yung pagkuha nyo paano ninyo mapile as reklamo yan? May violation na kayo kaagad. Ay mahihina rin ang utak ng mga to Pwede ba yan? Meron tayong bank secrecy law, tapos kukunin mo. Sabi pa rin sa side nila, hindi, wala namang laman yan Anong titingnan nyo dyan? Wala namang laman. Wala daw laman. Ayan, biro lang yun sinasabi nila. So, ganyan ang mangyayari. Hantayin natin ang sagot nila. Pero definitely, si Bato, i-dismiss na yan. Lalo na lumabas itong order na to. At hindi nila masagot ng tama yan. So, siguro, this broadcast, hanggang dito na lang tayo. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PX. Napakaganda ng balita na yan.
So, medyo lalo tayong gaganahan pag ganyan ang action ng Supreme Court na hindi ganong matagal yung mga decisions. Right now, actually, this complaint last year pa yata ito, last year, hindi, kasi February 5 ang impeachment eh. So, medyo mabilis ang action ng Supreme Court. And I hope in other cases that are pending in the sala of the Supreme Court, ma-desisyon na. So, siguro hanggang dito na lang tayo sa episode na to, sa broadcast na to. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At before leaving this channel, dun sa mga bagong viewers, kindly subscribe, paki-subscribe naman kahit paunti-unti para aabot man lang tayo ng 1,000 subscribers. Okay? Then, paki-like din. And then, try to share this video to your friends para naman yung mga friends nyo mag-subscribe din dito sa Justin Talk News Page. So, salamat sa tulong ninyo. If you have subscribed already, thank you for helping Justin Talk News Page achieve its target. Napakaliit lang naman na lambing sa inyo na tulungan natin ang channel na to na lumago. Maraming salamat po at good day at good evening sa inyong lahat. Salamat po at God bless.